ng mga inosente, pati po si former President Duterte ay kinokonekta sa iyo. Ayoko na sana bigyan ng panahon ang mga chismis, pero since nandito ka na at cited in contempt ka na, ayaw mo rin naman sagutin ang mga tanong ng mga kasamahan ko rito, mabuti nang klaruhin mo ang iba't ibang mga aligasyon. Total, di naman ito connected sa mga kaso mo. Sen. Bongo. Salamat, Madam Chair. Nandito tayo ngayon, no? Para malaman ng katotohanan. Tandaan natin na ang katotohanan lang ang kakampi at poprotekta sa iyo, Miss Alice Guo. Huwag mo sayangin yung oportunidad na binigay sa iyo namin dito sa Senado. Just tell the truth. Yung totoo lamang po. Kasi dahil sa pagiging evasive mo noong mga nakaraan hanggang ngayon, kung ano-ano na pong mga insinuations, haka-haka, chismis at conspiracy theories na ang kumakalat. Marami na pong nadadamay ng mga inosente, pati po si former President Duterte ay kinokonekta sa iyo. Ayoko na sana bigyan ng panahon ang mga chismis, pero since nandito ka na at cited in contempt ka na, ayaw mo rin naman sagutin ang mga tanong ng mga kasamahan ko rito, mabuti nang klaruhin mo ang iba't ibang mga aligasyon. Total, di naman ito connected sa mga kaso mo. I'm here not to defend former President Duterte, but to tell the truth. Sa pagkakilala ko po sa kanya, knowing former President Duterte for the longest time when he was still the mayor of Davao, hindi talaga pumapayag ng illegal yon. Nung mayor siya, binalaan nga niya mismo yung parating naliling sa kanya na si Michael Yang sa Davao. Nagninegosyo yan doon, pumunta, early 2000 pa siguro. Nagdala yan ng bayong, nagninegosyo ng mga cellphone, meron siya maliit na paninda. Sinabihan niya yan, pag nagnegosyo ka ng illegal dito, ibabaon kita ng buhay dito. So, ibig sabihin, ayaw niya po ng illegal ni dating Pangulong Duterte. Lalo na nung naging presidente po siya, ayaw niya ng illegal sa kanyang pamumuno. Ako rin po mismo ay saksi rito, no? At for the record po, lahat ng gumagamit ng pangalan niya o ng pamilya niya o ng malapit sa kanya, parati niyang sinasabi, consider it denied. Huwag kayong maniwala kasi marami talagang gumagamit ng pangalan nung panahon na nasa pamumuno pa siya. Marami pong mga name dropper na gumagamit ng pangalan. Huwag ko kayong maniwala. Pag ginagamit po ang pangalan, masama po ang intention yan. At ako po ay mismo, noon pa, against po ako sa Pogo. Pag apektado na po ang peace and order. For the record, ayaw ko ta rin ng Pogo. Lalo-lalo na po pag nag-aasik na po sila ng lagim, dyan po mismo sa mga condominium, dito, sa may malapit lang sa atin. Kita mo nagkakalat sa mga kondo, naghahasik ng lagim. Pag compromise na po ang peace and order, ako mismo, ayaw ko po. I'm against Pogo. Matagal ko na pong sinasabi yan. At lastly, to Miss Alice, kung may intention ka bang magsabi ng totoo dito, please lang po, sabihin mo na yan lahat. Yung totoo lamang po. Kung rerespetuhin ka pa dito, huwag kang maging evasive. Sabihin mo lang yung totoo. Huwag kang tumakas, huwag kang magsinungaling. Just tell the truth. Yung totoo lamang po. Salamat, Madam Chair. Salamat kaayo, Sen. Bong. So before we suspend this hearing, one quick question, quick initial answer sana mula sa PAOK kay Yusek Cruz. You just raided a Pogo in Cebu. Tama po ba na you established links also to the Pogos in Bamban and Porac na parehong linked kay Alice Guo, Yusek? Yes, ma'am. Thank you so much. We will ask you more questions, details about that sa susunod na pagdinig. Dear colleagues, mukhang malalim pa ang hahalungkatin natin para maabot ang katotohanan. At Guo Huaping, alias Alice Guo, kahit anong subok mo, hindi mo mapapaikot ang Senado
I'm sure even if you're talking to your attorney, you can overhear me. Di ako naniniwala na walang Pilipinong tumulong para makalabas kayo sa Pilipinas. Di ako naniniwala na walang opisyales ng gobyerno na tumulong sa inyo. I remind the resource persons and the body na ang right against self-incrimination ay hindi isang mahiwagang anting-anting para makaiwas sa napakasimpleng mga tanong ng Senado. Kuwahuaping, wag mo na kaming tuluyang insultuhin. Kanina lang po ay may inulat na sinibak na ang presidente. Pero BI lang ba ang involved? At sino-sino exactly sa BI? Paano ang liability ng Coast Guard kung umalis nga siya sa isang yate? Paano ang involvement ng local governments? Sabi ni Sen. Robin ng ating National Police, kung local governments, inamin na po ng staff ni Mayor Kalugay na siya ang naghahanap ng notary para sa dokumento that turned out to be Alice Guo's affidavit. Pero for now, Guo Huaping is cited in contempt. She will be held in the PNP Custodial Center and the court will be informed that her presence will be required by the Senate for the continuation of our committee hearings. The OSAA, under the good General Angkan, will coordinate with the PNP for her turnover if she posts bail, turnover to the Senate, or once there's a final determination on the issue of jurisdiction of the court which issued the judicial warrant. Hanggang di ka magsabi ng buong totoo, Guo Huaping, your contempt citation stands. At kung ikaw ay totoong natatakot para sa buhay mo, sa tingin ko, ang pagsasabi ng katotohanan, yon ang mas makakaprotekta pa sa'yo. Ano ang, saan ka kumukuha ng income? Anong source ng income Sa mo? business po. Sa business. Anong business yun? Piggery po. Piggery. Which particular company? Kasi marami kayong kumpanya eh. Diba? Tinignan opo, ko sa may mga- more than a dozen companies ang inyong kumpanya. So saan ka kumukuha ng income? Sa mismong piggery business po. Which is, Ano yung more declare natin? ano yung kumpanya na yon? QJJ Farm po. QJJ Farm. So dito ka kumukuha ng income. Opo. In the form of anong klaseng income? Anong klaseng income ang binibigay sa'yo ng QJJ Farm? Ako po yung nagmamanage po nung business po. So may sweldo ka doon? Opo, ako na po yung nagmamanage po talaga. Oo nga, pag nagmamanage ka, may sweldo ka. Opo. Tama? Opo. Magkano ang sweldo mo? Hindi po sweldo na salary po. Sa akin na po yung business po. What do you mean? Linawin mo yung sagot mo, Miss Go. Kumukuha ka nagmamanage ka ng QJJ Farm? Diba? This is your family business? Meron ka bang sweldo na nakukuha sa kanya? Hindi po siya exactly sweldo po kasi parang sa akin na po siya, ganun. So, anong klase? May dividendo ka ba nakukuha sa kanya? Sa business, sa business po, doon na po kumukuha ng pang expenses ko rin po. Magkano ang kinukuha mo every month? Wala po siyang More or less lang. Bigyan mo lang kami ng ballpark figure. Wala naman pong more or less po. Pagka may kailangan po. Guys, for example lang, in the last, bago ka naging mayor, the last 12 months bago ka maging mayor, magkano kinukuha mo? On the average lang. More or less lang, bigyan mo lang kami ng idea. Opo, Sen, kasi ikaw nagmamanage yan, ikaw may-ari nun. Diba? So, kaya mong diktahan kung magkano pumupunta sa'yo, whether through income or through dividend. So, magkano nakukuha mo? Wala pa ako may bigay po na exact po. Basta pag kailangan po, kumukuha po ako dun. May 50,000, 100,000, more or less lang. Hindi ko po sure sa Pero kumukuha ka doon. Opo. Okay. Nung kinukuha mo yung binabalik mo? O sa'yo na yon? Sa akin na po. Sa'yo na yon. So Opo. parang income mo na rin yun. Opo. Galing sa kumpanya. Opo. At rini-record mo yan sa libro?
O kinukuha mo lang sa kahera? Kinukuha ko lang po. Kinukuha mo lang, hindi mo Opo. rin record sa libro? Kinukuha ko lang po. Kinukuha mo lang. Okay, dahil yung kanina pinakita nga ni Senator Joel yung SALN mo at lumalabas, napakita ko lang muna yung financial statements ng QJJ Farm. Kasi yung QJJ Farm, nakita namin na hindi naman siya ganong kalaki ang kanyang kita. No? Makita lang namin. Yan. So, in 20... Yan, medyo mabagal ang internet. In 2022, negative 954. In 2021, 81,000 yung kanyang net income. So, yan yung kanyang kita, no? Sa QJJ Farm na sinabi mo yan ang main income source mo. Pero ang iyong SALN, ang net worth mo is 177 million. So, inaano namin pinag-aaralan namin saan galing yung income stream mo. No, dahil meron kang net worth of 177 million, pero ang QJJ Farm ay at the very least maliit lang yung kanyang kita. Kita lang namin Hindi. Ito. Hindi, ito. Yan. So, 177 million yung net worth mo. At tinignan rin namin yung mga tax returns mo. Natuklasan based on our research, 2 beses ka lang nag-file ng tax return mo in 2011 at 2016. Yan. So, nagbayad ka lang sa gobyerno ng 14,000 in 2011. In 2016, 24,000. And yet, yung net worth mo is 177 million. So, saan ba nanggagaling yung iyong income stream? Diba? Kahit na sinabi mong kumukuha ka sa QJJ Farm, pero yung QJJ Farm naman at very least, at the very most nga 91,000 lang yung kita. Saan ka kumukuha ng iyong pangbili ng mga assets mo? Senwin, in due respect po, I think I have pending case po sa BIR. I invoke my right against self-incrimination. Yung pending case mo is because of that transfer. Allegedly, nagbenta ka ng shares mo from Baofulan to Mr. Jack And AMLAC po. No. And I have pending case din po sa AMLAC. No, but this has nothing to do with AMLAC. This has nothing to do with your tax evasion case. So, wala namang connection siya sa tax evasion case mo kasi yung tax evasion case mo is yung pagbenta mo ng shares mo kay Jack Uy. Opo, pero sa dami po na cases po naka-file po sa akin, nag-worry din po ako lahat na isasagot ko po dito may use against me po. Sorry po, Sen. Sen. Sherwin, before you continue, go ahead, para sa kaalaman lang lamang ng lahat, pumayag si Senate President na mag-session tayo by 3:20. So hard stop na po natin before then. So that sina Sen Bongo and Sen Robin ay makapag-tanong pa. Salamat po. Please proceed, Sen. Sige. Sherwin. Thank you, Madam Chairman. Tatalon ako sa isang question but related, no? At natanong ko na rin to last time kasi madalas, hindi ko pa rin ma-figure out kung paano natayo yung Pogo Hub sa Banban. Dahil kinos out namin yung Pogo Hub sa Banban, lumalabas na at the very least is about 6.1 billion pesos. Papakita namin. No? At based sa mga dokumento at doon sa hearing ring natin, Miss Go, kayo nag-apply ng lono, kayo nag-apply ng mga building permit, and I understand from your testimony last time na ang Baofu is the landowner and the lessor
Tama po ba? Do you confirm